excited magpuri sa Panginoon. Before we proceed this celebration, may babasahin lang ako isang encouragement lang para sa atin ni Jesus Christ. Kasi baka nakalimutan na natin to eh. So John 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Si Jesus lang daw ang only way na tayo ay mamit si God the Father. Amen? So we will worship Jesus in spirit and in truth. Huwag mo isipin yung katabi mo, hindi ka iniisip niyan. Diba? Sayaw tayo. Na tayo, Lord, eto ako magwo-worship sa'yo. Lord, ganito ako mag-worship sa'yo. Lord, ganito ako magtaas ng kamay sa'yo. Huwag mong isipin na mahihiya tayo dahil kahit kailan hindi tayo kinakahiya ng Panginoon. Amen? Woo! Sumigaw ang lahat ng victorious ngayon. Amen! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Yes, Lord. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus, you're the only one that I could live for. Oh, Jesus, thank
cried out. You carried the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. Anong kaya natin ibigay sa Panginoon? Kung may suliranin ka, ibigay mo sa You Panginoon. sent your son from heaven to earth. You delivered us all, eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, take it all. Lahat ng suliranin namin, palitan mo ng pagpapala. You sent your son from heaven to earth. You delivered us all. It's eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Wanting to know one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Si Lord, kaya magpagaling ng bulag. How much more tayo, di ba? Napakalakas, Lord. Thank you. Oh, Jesus, thank you sa buhay na to, Panginoon. Kahit kailan, hindi mo ko pinagkukulang. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Nahiya ba kayo sa Panginoon? Our Di ba hindi? praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Take
Lord, napapagal ang aming mga physical na katawan, pero yung aming espiritu, Panginoon, Diyos ko. Lord, ang espiritu namin ay masayang nagpupuri sa'yo. Pag ang ating espiritu, yung soul natin ay masaya, magmamanifest yan sa physical. Lord, thank you for giving this chance, oh God, to worship you, to praise you, kumanta, kahit hindi man sumakto sa tono, Lord, pero para sa iyo, Panginoon, parang angel kami, Panginoon, na kumakanta sa iyo. Hallelujah. Yes, Jesus. Ngayon, kinocomfort tayo ng Panginoon. Kung yung buhay natin, Lord, ganito na lang ba? Paulit-ulit na lang? Cycle? Okay, hindi okay, okay, hindi okay. Why don't you just makipag-covenant tayo sa Panginoon? Lord, ito yung prayer ko sa'yo. Lord, ito ang gusto kong mangyari. Kung will mo, God, ibigay mo. Then, pag binigay ni Lord, ano ang pwede nating ibigay sa Kanya? Hindi kailangan ni Lord ng kayamanan, hindi kailangan ni Lord ng financial. Ang gusto lang ni Lord is i-worship siya. Ang gusto lang ni Lord, magbigay tayo ng time sa Kanya. Yung pag-worship na hindi nagkukunwari, nahihiya sa katabi. Ay, kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Gusto mo maglupasay ka. Yan ang hinahanap ng Panginoon true worshiper. Dahil yan ang nawawala na ngayon, masyado ng conscious. Minsan sa harapan ng mga taga-mundo, diba, sinasabi nila, kakaiba tayo. Yes, because we're not pleasing people here. We're pleasing God. At ang sa mata ng mga tao dito sa mundo na matalino, kamangmangan yan sa Panginoon. Yung gumagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, kamangmangan yan para sa Panginoon. Pero tayo magpuri, umiyak. Lord, ito lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo, Lord. Ang mag-worship, ang umiyak, Lord. Pero hindi nyo alam, mga kapatid, yan ang tinitingnan ng Panginoon. Yung puso natin. Why don't you just ask God, Lord, purify our heart. Lord, magpe-pray ako ng hindi kagaya nung dati kong prayer, kung hindi, gusto ko na lang talaga kitang kausapin. Hallelujah. Talk to God right now. Lord, we need your grace and mercy. Dinidesire yung kapatid. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit, yes, Jesus, to open heaven's doors. Spirit, touch your church, steer the hearts of your hands, mga kapatid. Tayo na nagsosurrender tayo sa Panginoon. Anong gusto niyong i-surrender sa Panginoon? Anong gusto niyong i-revive ng Panginoon? Anong gusto niyong i-restore ng Panginoon sa buhay natin? Just lift up your hands. God is pouring right now to restore lahat ng gusto mo. Oh, Jesus. Papakalangin lang. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you
other people, oh God. But how, Jesus? Just change our hearts, Jesus. Put the love na galing sa'yo, Panginoon. Lord, the love na galing sa'yo. Patient na galing sa'yo. Patience, oh God. Dahil kung kami mauubusan kami, Lord, mauubusan kami ng mga pangunawa. Mauubusan kami kung paano namin mahalin ang kapwa namin. Pero pag galing sa'yo, Panginoon, hindi ito mauubos. Dahil ikaw yung source, Panginoon. You are the source of love. Source ng pagmamahal, oh God, para sa ibang tao. Just only heal our hearts, Jesus. Heal the wounded hearts, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. That's all we want, Jesus. Heal our hearts, Jesus. Oh, nagbabaw sa Panginoon, tayo pa kaya? Mga angel ngayon. Oh, Jesus, touch the heart of our people. Yes, you are worthy, Jesus. Only you deserve the highest praises, oh This worship, na ito'y makarating sa ating Panginoon. This kind of worship, parang incense mo, para makarating sa Panginoon. What kind of worship na binibigay natin sa Panginoon? Ito ba yung pagpapalugod sa Kanya? Day and night, night and day, let incense arise.
Ito ang aming pagpapagal, Panginoon, na hindi ito mawawala ng saysay sa iyong harapan, Lord. Na ito'y maging masamyong handog ng aming solo, O God. Lord, alam mo ang aming mga damdamin, Panginoon. Lord, alam mo ang aming mga problema, suliranin, pangangailangan. Pero ang gusto mo lang, Panginoon, just worship you in spirit and in truth. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. No man can touch the heart of other people, only God, only the Spirit of God. The conviction of the Holy Spirit, huwag natin ipag-igrip yan. If the Holy Spirit convict you to cry, cry. Huwag yung mag-igrip ang Holy Spirit. Dahil pag ito'y kailangan nyo, hindi nyo na siya matatagpuan. Ang hirap siyang ibalik. That's why, mga kapatid, we desire the pure heart, a clean heart. While we are worshiping, dahil yun lang ang makakarating sa ating Ama. Lord, we know you heard our prayers, oh God, our cry, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, clear our minds, clear our hearts, oh God. Dahil ito'y bibigyan mo ito ng bagong punla, Panginoon, na ito'y tutubo sa aming puso. Lord, itong punla na to ay galing sa iyo, seed, Lord. Ang sabi mo nga sa iyong salita, if you have a small faith like a mustard, ino-honor yan ng Panginoon. You can, that seed can move mountains. That small faith, akala mo lang small yan. Pero kayang gunawin ang iyong problema. Kayang magbigay ng papuri sa Panginoon, yung maliit. Lord, ito lang naman ang kaya ko ibigay, pero what matters to God is your heart, how you worship, how you're giving your faith to Him. Hallelujah. And everyone, alam ko, naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. At ito ang magiging daanan para ang salita ng Panginoon ay papasok sa ating mga puso. Dahil ito'y malinis na, ito'y nilinis na ng ating Panginoon. Lord, anoint your servant, O God. To use her mouth, O God. To preach your gospel, O God, to your words, O God, na magpipenetrate sa puso namin, Lord. Ipasok mo, Lord. Ibaon mo, Panginoon. Magkasugat-sugat, dumugo-dugo man yan, Lord. Pero kung ito naman ay sa aming kabutihan at sa aming kapakanan, Lord, let your will be done in our lives, Jesus. Oh, Jesus, napakabuti mo sa araw-araw. Hallelujah. Honor, praises, glory belongs to you, Father. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sige, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon bilang pagsamba sa Kanya. At bago po tayo mag-misa, we'd like to welcome our new attendees. Meron po ba tayo? Mga ngayon lang po naka-attend sa COG Angono. Taas po ang kamay. Wow, praise God. Okay, pamangkin ni Sister Malu. Welcome po. Palakpakan po natin sila. A warm COG Angono welcome for them. Salamat po for joining us. At kayo din po sa ating online, sa mga sumasabay sa atin, we thank you so much na kayo ay nakikisabay sa amin sa pagsamba sa ating Panginoon. And today is a very special Sunday morning dahil maganda po ang binigay na mensahe ng ating Panginoon. Were you were here? Are you here last Sunday? Nandito po ba kayo last Sunday? This is just a continuation. Maganda po ang ating pinag-usapan. Last Sunday is about restoring what was lost. Diba? Sa aklat ni Joel. And today, pupunta po tayo sa isang bagay na minsan ito laging narinig natin sa bibig ng mga maraming tao. Okay? Ito po ba rin ang inyong life verse o lagi sinasabi, seek ye first. Diba? Seek ye first. O kaya sabi doon, una ang Diyos. Minsan, ano magagawin ko? Mag-ano ba ako? Teka lang, ano ba yan?
Okay. sabi doon, seek ye first. Okay, maganda po ito na talagang kung intindihin natin ang mga salitang ito, kaya lang minsan nagiging problema, medyo nagiging expression na lang natin to at di natin lubos na maintindihan. And today, pagkalooban tayo ng karunungan ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu, na mauntindihan natin na mabuti, ano ba ibig sabihin ng seek ye first? O una ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa totoo lang, maraming lumalapit sa Diyos. Okay, at hindi naiintindihan to, di ba? Lumalapit sa Diyos, pero sa totoo lang, yung puso, yung affection, hindi naman talaga ganon. Kasi po sa totoo lang, ang paglapit natin sa Diyos, may dahilan yan at ini-expect ang Panginoon na sa lahat ng lumalapit sa Kanya, ito dapat ang utos na binigay sa atin ng Panginoon. Ano yon? Okay, mamaya bibigay ko sa inyo. Kasi lalapit sa Panginoon ang maraming tao dahil minsan hindi nag-work yung ibang source na meron sila. So ngayon, lalapit sa Lord para gawing bagong source si Lord sa buhay nila. Okay, nagigets niyo po ba? Parang naguluhan ako doon sa sinabi ko. Okay, lumalapit sa Panginoon dahil ngayon gusto nilang gawing bagong source si Lord kasi hindi nag-work yung dating source sa buhay nila. Yon, malinaw lang yon. Ano ba yung dating source na yan? Okay, katulad po nito, maaring sarili, ginawa nilang pamantayan, believe sa sarili. Amen po ba? Maaring abilidad, mahusay, matalino. Okay, yan, talino. O kaya pamilya o mga tao nakapaligid sa kanila. O hanggat buhay si mama at papa, buhay na buhay din ako. Okay, di ba? Minsan ganun eh. Okay, minsan naman yung negosyo o kaya yung trabaho. Kaya lang, pag hindi nga nag-work out ito at hindi nila yung ine-expect nilang balik, o happiness na may dudulot ng mga sources na ito, pag hindi ito nagtagumpay, then that's the only time na lalapit sa Panginoon and then they will claim, una talaga si Lord sa buhay ko. Okay? Kaya lang, tingnan po natin, sa lahat ng mga lumalapit sa Panginoon, hindi alam na marami, may hinihingi si Lord at may binibigay na utos. Ano yung utos na yon? Makikita natin sa Old Testament, sa Deuteronomy 6 verse 5, sabi doon, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay, sa New Testament, ang kalagayan, yung 10 utos, ginawa ng dalawa, Mateo 22, 37 to 39. Naging dalawa na lang yung 10 utos. Sabi doon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kalakasan, buong pag-isip, buong kaluluwa. At ano nila yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Yan ang hinihingi ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. Okay? Kasi nga, minsan, pag hindi nag-workout, lumalapit sa Diyos, sasabihin, talagang Lord, ikaw na talaga ang number 1 sa buhay ko. Pero sa totoo lang, I'm not judging, pero based on my experience, sa totoo lang, marami. At mamaya maintindihan natin bakit ko nasabi ang mga bagay na ito. Kasi lalapit dahil sa totoo lang, gusto makabayad ng utang. Lalapit sa Diyos dahil gusto maging maganda ang negosyo. Lalapit sa Diyos dahil para maging okay sila ng asawa niya, makatapos sa pag-aral. There's nothing wrong with that. Kaya lang, tandaan po natin ito. Pag hindi ba nag-workout yan, si Lord pa rin bang una sa buhay mo? Minsan, pag hindi nag-workout yan, maraming tao, akala ko ba, pag naging born again na ako, okay na lahat. Magiging masaya na ako, magiging asensado na ako. Kaya pag hindi yung in-expect nila, hindi na-meet, anong gagawin? Sasabihin pa, bibitaw na ako. Gusto ko ng... Diba? Gusto ko nang bumitaw. Tandaan natin let me remind you something. Kung may mangyari man sa inyo na ganyan, at nagsabi kayo na gusto ko nang bumitaw, let me remind you first, bago kayo bumitaw, tandaan muna natin to, 3 bagay na ito. Di natin pwedeng takutin si Lord na tayo bibitaw sa Kanya. Dahil bakit? In the first place, hiwalay naman talaga tayo dati sa Kanya, di ba? We were separated from the Lord. Ginawan lang paraan yan. Through Jesus Christ. Kaya tayo muling nakaugpong sa Panginoon. Pero dati, hiwalay tayo. Kaya pag sinabi mo, takutin mo, Lord, ayoko na talaga. Aba, naging born again ako, parang lalong napasama Ano ba ito? Pasama ng pasama Imbis na pabutin. Hindi ba? Hindi mo pwede i-blackmail, takutin si Lord na bibitaw na ako. No. Kasi dati pa, hiwalay ka na. Nahabag lang si Lord at naawa sa atin, kaya muli tayo nakakabit kay Lord. Amen? Pangalawa,
kung bibitaw ka, saan ka kakapit? Dito sa mundo, dalawa lang ang pwedeng kapitan. Una si Lord, na nagsabi na mahal tayo at ayaw tayo mapahamak at mapalayo sa Kanya. Kaya nga binigay niya ang buhay niya. At ang pangalawa mo pwedeng kapitan dito sa mundo, walang iba kundi Satanas, na walang ibang inisip kundi siraan ka, nakawan ka, patayin ka, at gusto kang ipahamak. Dalawa lang yan, pagpipilian natin. Kaya bago ka bumitaw, isipin mo muna to kapatid ha. Kung bibitaw ka, sino kakapitan mo? Si Lord? Bibitaw ka kay Lord? Si Satan ang kakapitan mo? Sabi ko sa inyo. Hindi ako nananakot ha. Baka kala nyo. Pinapaalala ko lang ha. Pinapaalala ko lang. At alam niyo po ba, kaya nangyayari sa atin ang mga bagay na ito, kasi gustong makita ni Lord ang tunay na katayuan ng ating mga puso. Na minsan, hindi nag-workout yung ating mga dating source. Kasi gustong i-check ni Lord na, teka lang, ako ba talaga, sinasabi niya, si keepers, una ang Diyos, tingnan ko nga, kung may nangyari sa kanyang ganito. Ako pa rin ba ang number one? Ako pa rin ba ang iniibig niya? Ano ba yung katayuan na yan? Okay, ito yun chine-check lagi sa atin, Lord. Alam niyo ba, yung mga masasamang pangyari o hindi magandang sitwasyon sa ating buhay, yan ay kasangkapan lamang ng Diyos para ihayag ang tunay na katatayuan ng ating mga puso. Na sa totoo lang, minsan lalapit tayo kay Lord, hindi naman talaga si Lord ang iniibig natin May iba tayong iniibig. Ano iniibig natin? Una-una, sarili natin. Iniibig natin, sariling kaligayahan natin. Iniibig natin, kayamanan natin. Iniibig natin, pamilya natin, negosyo natin, karir natin. Doon mahayag kung talagang iniibig natin ng Panginoon. Kaya minsan, pinapadala talaga tayo ni Lord. Dinadala tayo sa sitwasyon para i-check ni Lord na, totoo ba? Ako ba iniibig mo? O ginagamit mo lang ako para makuha ang gusto mo? Kinalabutan ako doon. Diba? Totoo naman minsan. Pag natin gamitin si Lord patungkol sa mga bagay na yan. Kaya bago ka bumitaw, isipin muna ang tatlong bagay na ito. Okay, kung talaga mahal natin si Lord, ano man ang sitwasyon mo, si Lord pa rin ang uunahin mo sa buhay mo. At nakita ko naman sa inyo yan, kasi hindi kayo pupunta dito, kundi una si Lord sa buhay nyo. Amen. Okay, katulad na nangyari kay Job, pag-usapan muli natin si Job. At tingnan natin, best example talaga si Job pagdating sa mga trials o mga pagsubok. At doon nahayag kung ano talaga ang puso. Kaya naman, ano ginawa ni Lord sa buhay niya at the end of his life. Okay, pakinggan natin, paano din-describe ng Panginoon si Job? Okay, so verse 1, may isang lalaki nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan ang anak? Hala na. Yun. Naku po, mabuti lang mayroong magaling sa math dito. Parang kanina, sabi ko 7 anak, 3 anak na babae. Ilan ang anak? 3. Ano ba? Ngayon naman 7. O ilan lahat? 10. Okay, ngayon, ang sabi doon, marami siyang tagapaglingkod at siyang pinakamayaman sa buong silang. He was the wealthiest in the East. Now, during that time, ang sukatan po ng kayamanan noon ay hindi yung maraming pera sa bangko, kundi livestock. Okay. So, ang kanyang bilangan ng ari-arian doon ay patungkol sa hayop. Siya ay may 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 1,000 baka at 500 asno. Para ka pa na maging mayaman, dapat ganyan ang pag-aari mo. Okay. O ngayon, ako may 3 pusa. May 5 aso. May 20 ipis. May 20 daga. I'm the wealthiest in the South. Okay. So, hindi po ngayon yun. Iba na yun, ha? Iba na yun. Mga insekto na yun. Okay. Ngayon, sabi doon, ngayon, sa verse 6, okay, may reporting. Nangyari reporting. Isa-summarize ko na lang po Nagkaroon na reporting, yung mga angels, and then even the Satan. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, remind ko, every morning, unahan nyo sa pagre-report si Satan. Kasi nagre-report si Satan. At nagre-request yan. Gusto kong subukan si di ba? Dito, talagang request niya, sabi niya, okay, sabi ni saan ka galing? Sabi ni Lord kay Satan, napapanig-panago ako sa mundo. Nakakita mo na ba yung lingkod kong si Job? Sabi niya, wala siyang katulad sa mundo. Kaya lang, sabi ni Satan, ito sagot niya sa verse 9. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon. Natatakot ba si Job sa Diyos na walang kapalit? May akasos yun Okay, alam niyo alam natin na si Satanas ay accuser of the brethren. Lagi yung nag-aakusa.
Maniwala naman ako na sumasambat, sumusunod sa iyo yan. Sumusunod lang sa iyo yan dahil pinagpala mo. Katulad ko rin yan. Hindi ka mahal niyan. Hindi ka niibig niyan. Hindi ka number 1 sa buhay niyan. Okay, subukan mo. Sabi sa verse 10. Di ba kaya siya sumusunod, sumasamba sa iyo? Hindi ba't binabakuran mo siya at ang kanyang mga sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Kaya lang sumusunod sa iyo, sumasamba. Kasi binabantayan mo, binabakuran mo ang lahat ng meron siya, pati pamilya niya. And this is a great reminder to all of us, mga kapatid. Hindi sa husay mo, hindi sa talino mo, hindi sa galing mo. Kung anong merong blessing na meron ka, kung anong kayamanan na meron ka, napasayo yan dahil binakuran ng Panginoon. Kaya kung ang pamilya mo ang iyong kayamanan, tingnan mo yan katabi mo, kung pamilya mo yan, kung asawa at anak mo yan, nasa iyo pa rin yan dahil patuloy na binabakuran yan ng Diyos. Grabe si Lord. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Kasi anytime pwede naman may mangyari dyan eh. Tama po ba? Kaya lang kung ang pamilya mo, malulusog kayo dahil binabakuran tayo ng Panginoon. Ano pa? Ako kasasyon niya, pinagpala mo gawa na kanya mga kamay eh. Kaya pala tayo nagpa-prosper dahil ang gawa ng ating kamay, it was blessed by the Lord. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, wala tayo. It's not about us, it's all about God. Kaya kung ano ini-enjoy natin sa buhay natin, that's a secret kung bakit tayo pinagpapala. Pinoproteksyonan tayo, at binibless ni Lord, binibigyan tayo ng karunungan at kanuman ng hawakan ng ating kamay, binibless ng ating Panginoon. Kaya lang, ang diablo lagi nandyan. Sabi ng Panginoon, oh sige. Ay, sabi niya, hindi mo katulad si Job. Iba si Job na taga-Uz. Iniibig niya talaga ako. Sige, subukan mo. Tatanggalin ko yung bakod ko sa kanya, hindi ko bibless yung kamay niya. Sige, pero ito tandaan mo, sabi niya, tanggalin mo na lahat sa kanya, pero wag mo siyang papatayin, wag mong kukuhanin yung buhay niya. Okay? Ang sabi doon, ngayon, verse 13 to 19, isa-summarize ko. Habang nagkakape si Job, biglang dumating yung isang nag-report sa kanya, Amo, yung mga asno, yung 500 yun. Sumugod yung mga surveillance. Pati yung mga nagbabantay, pinagpapatay, natira lang ako para mag-report sa iyo. Hindi pala natapos mag-report yung isa. Biglang dumating na naman isa, bossing. Dumating ang kidlat. Lahat ng tupa mo, namatay. Pati yung mga pastol, patay. Ako na lang natira para mag-report sa iyo. Hindi pa natatapos yun. Biglang dumating na naman ng isa. Nagpa-party yung mga anak mo. Biglang gumuho yung kanilang yung bahay. Nadaganan sila. Patay lahat yung 10 anak mo, bossing. Kung ikaw si Job, sunod-sunod na ganon. Pag talaga naman sunod-sunod na ganon, kay diablo naman talaga yun. Pag sunod-sunod na, magtanong ka na, bakit sunod-sunod na nangyayari sa buhay mo? Pero, may pahintulot ni Lord eh. Kaya lang tingnan natin kung ano naging reaction ni Job. Sunod-sunod, in just one day, kaya nga sabi ko sa inyo, napakadaling tanggalin sa atin yung mga blessing na yan ay pinagmamalaki natin. Sa loob ng isang araw, pati mga anak ni Job, patay. Lahat ng ari-arian niya, wash out. Kaya ano yung pagmamalaki natin sa Diyos? Kaya lang iba, si Job, sabi niya sa verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-aahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sino kaya sa atin ang ganon? Na pag may nabalitaan tayo, boss, nalulugi ang negosyo, purihin sa Panginoon. Anak, wala kang pag-tuition, praise the Lord. Wala tayong pambayad ng kuryente. Sambahin ka, Panginoon. Diba? Sino kaya gano'n sa atin? Diba? Ngayon, sabi doon, sa verse 21, ang sabi niya, itong pagkakaalam ni Job at pagkakakilala niya sa ating Panginoon. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Kaya ba natin sambitin yon, kapatid, kung nasa ganong sitwasyon na tayo, katulad ni Job, na hindi maganda nangyayari sa atin? Maibubuka pa ba natin sa labi natin yung praise the Lord? Purihin ka, Panginoon. Diba? Kaya naman, ang sabi sa verse 22, sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kasi minsan ganitong problema natin mga tao.
Pag pinagpala tayo na sobra-sobra, para ang tingin natin, ka-level na natin si Lord eh. Pag may nangyari masama, bakit ganyan? Kala ko ba okay tayo? Ano yan? Di ba? Kala mo ka-level mo si Lord eh. Hindi ganun. Kaya si Job, natuwa sa kanya ang Lord. Hindi nagkasala laban kay Lord si Job dahil walang lumabas na panunumpa, walang lumabas na paninisi, walang lumabas na galit sa kanyang puso. Bagkus, sumamba pa siya sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay, ngayon, hindi pa tumigil si Satanas. First round, panalo ang Panginoon sa buhay ni Job. Yung akusasyon ni Satanas, hindi nag-work out. Tinanggal lahat. Pero ano nangyari? Si Lord pa rin ang number 1 sa buhay ni Job. Sa chapter 2, sabi ni Satanas, ay, nako, kaya blessing lang naman yan, material lang naman yan. Padalan mo ng ano yung katawan yan. Pagbuhay na nakasalalay, paglalaban niya na yan. Kaya sabi ko sa iyo, pag pinadala mo na sa kanya, tina mo. Sabi niya, susumpahin ka niya ng mukhaan. Pero tina mo, sa verse 7, tinadtad ng mga sugat ang buong katawan niya mula ulo hanggang talampakan. Mula tuktok hanggang talampakan. Hindi yan basta bukol pigsa yan. Sino na po nagkapigsa dito? Huwag kayong tumingin, hindi to pigsa. Ano to, taba to? Ano yan? Di ba? Yung medyo may ano pa yung mahapdi yun. Pero si Job, tingnan natin sa lahat nangyaring to. Ngayon sa verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka ba bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Kung ikaw si Job sa ganong kalalagayan, nawala na lahat sa iyo, pati ari-arian mo, pati 10 anak mo, may itinira nga. Asawa niya, ganito pa. O sino gusto magkaroon ng ganitong asawa? Sumpain mo na ang Diyos mo. Wala mangyayari sa buhay mo. Tinan mo nga yan. Di ba? Palubog ka na ng palubog. Pahina ka na ng pahina. Ba't sumasamba ka pa? Sumpain mo na ang Diyos. Di ba? Siguro sabi ni Job, ano ba namang klase to, Lord? Nagtira ka pa? Manunumpa pa. Di ba? Pag ganyan naman ang kasama mo, di ba? Okay, ngayon. Ano sagot ni Job sa asawa niya? Hindi mo naiintindihan na yung sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Mga kapatid, kung ang relasyon mo kay Lord ay blessing lang, kasi sabi niya dito, bakit? Ayos ka lang ba kay Lord dahil may pagpapala ka? Di sa totoo lang, di sa reality. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos because all we want from the Lord is just the blessing. At pag nawala na yung blessing, manlalamig ka na, manghihina ka na, manunumpa ka na, magagalit ka na sa lahat ng tao sa paligid mo, sa buhay mo. Kung yan lang ang iyong dahilan kung ba't ka lumapit sa Panginoon sa blessing, maniwala ka mga kapatid, mawawala yung blessing na yan. At hindi natin alam. Di po ba? Kaya nga, it's just a test to all of us. Kasi ang gusto ng Panginoon, na sa kabila na mawala sa iyo lahat, si Lord pa rin ba ang uunahin mo sa buhay mo? Siya pa rin ba ang sasambahin mo sa buhay mo? Kasi iba ang pagsamba na may blessing at iba ang pagsamba ng walang blessing. Halatang halata yan. Di ba? Halatang halata, pag may blessing, ang saya-saya. Di ba? Papasok pa lang sa church. Ganda. Hello, sister. Hi. Pero pag walang blessing, tagal naman ng praise and worship na yan. Ang ingay-ingay. Lahat na. Ang init-init pa. Ang ingay pa ni pastora. Diba? Iba yun eh. That you worship God in spite of na ano man ang kalalagayan mo. At makakita yan. Diba? Kaya iyon chinecheck sa atin ni Lord. Ang gusto makita ni Lord, may blessing o wala, maingay ka pa rin magpuri sa ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pero tandaan po natin, ito maganda sa Panginoon. Si Job nagdanas ng napakaraming pagsubok na wala lahat in just one day. Pero nung masumpungan ng Panginoon na tama ang puso niya, si Lord pa rin ang number 1. Si Lord ang iniibig niya in spite of all the things that happen in His life. At gayon din ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung ikaw ay nagdesisyon na lumapit sa Diyos at pinatunayan mo na si Lord talagang iniibig mo, pababawiin ka ni Lord twice katulad ni Job. Amen. Hallelujah. Sisiguraduhin ni Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon.
Sisiguraduhin ni Lord sa iyo yan. Sabi doon sa verse 42, sa chapter 42, verse 12, sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. Sisiguraduhin ni Lord, yes, pumunta ka dito sa mundo, sinilang ka, isang kaig, isang tuka na walang-wala ka. Pero sisiguraduhin ni Lord, pag lumabas ka, your last days in this earth will be greater nung ikaw ay pinanganak. Amen. Sino po dito? Yung tumitingin sa yung mga pictures natin ng mga nakaraan, nung bata-bata pa. Di ba? At tingnan mo yung itsura mo ngayon. Ako pa tinitingnan ko yung picture ko noong bata ako. Ay, naku po. Sabi ko talaga, talagang pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Di ba? Kasi noon talaga, ang itsura ko, para isang bulati na lang, hindi may pirma. Hindi ko alam, bakit naging ganito eh. Kaya talagang mapapasabi talaga ako, Lord, salamat. Pabuti ng pabuti, palaki ng palaki, palapad ng palapad. Tawa kayo, ganun din naman kayo. Di ba? Manong araw, yung picture ninyo. Parang, di ba? Pero totoo lang, sa lahat na nagdesisyon na lumapit sa Panginoon at inuuna lagi si Lord, maniwala kayo, your last days will be better than your old days. Hindi pa yan nagtapos doon, ha? Sabi sa verse 16 to 17, pagkatapos ito'y nabuhay si Job ng 140 taon, 140 years. At nakita niya pa nagsilakihan ng kanyang mga apo until the 4th generation. Job was able to live a long, favored life. Ang buhay na pinaburan ng Diyos. Ang sabi pa doon, nasabi sa verse 17, namatay si Job na puspos ng mga araw. Alam mo yun, ang sarap umalis dito sa mundo na masayang-masaya ka dahil hindi lamang na nagawa mo yung kalooban ng Panginoon, hindi lamang yun dahil pinagpala pati yung salinlahi mo dahil ikaw na natili kang tapat at faithful sa ating Panginoon. Amen! Damay-damay yan! Pati salinlahi mo pagpapalain basta nasumpungan ka ni Lord na siya lagi ang una sa buhay mo at tunay na iniibig mo ang Panginoon. Ito nangyari kay Job. Kaya lang, sabi dito, kung minamahal mo si Lord ng buong puso, isip at kaluluwa, uunahin mo ang pinauuna niya. Di ba ganun tayo? Mga nanay, di ba? Minsan, gusto mong bumili ng lipstick, ng foundation, kaya lang pag may kailangan, ang anak mo, di ba uunahin mo ang anak mo? Bakit? Mahal mo eh. Kaya nga kung sino mahal mo, gusto mo pasayahin siya. Kaya nga pa sinasabi mo, mahal ko si Lord. Kaya lang ito, maraming problema sa maraming tao ngayon. Anong inuuna? Ang sabi doon sa Matthew 6:31-32, don't worry and say, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? That's what those people who don't know God are always thinking about. Sa mga tao na walang kaugnayan at hindi kilala si Lord, ito lagi ang inuuna. Anong kakainin? Anong iinumin? Ano daramtin? Ang sabi doon, don't worry, huwag kang mag-alala because your Father in heaven knows that you need all these things. Alam ni Lord, bakit? Siya yung lumikha sa atin eh. Alam ni Lord, hindi na tayo nasa panahon ni Adan at ni Eva na pwede ka na maglakad sa kalsada na nakahubad. Lord, dahon lang. Ano ka? Alam ni Lord yan, kailangan mo na magdamit. Ano ba? Di ba? Alam ni Lord, para mabuhay ka, kailangan mo ng pagkain. Alam yan. Alam ni Lord na 65% of our body needs water. You cannot live without water. Amen. Alam lahat ni Lord yan kasi nga He's our Creator. Kaya nga sabi ni Lord, kung talaga mahal nyo ako, kilala nyo ako, ipiprovide ko naman lahat sa inyo yan eh. Kasi alam ko, kailangan mo yan eh. He will give what we need and not all what we want. Kasi madalas, siningin natin kay Lord yung wants. Mas marami yung wants kaysa needs. Amen po ba? Oh, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, kung kilala mo si Lord, talagang inuuna mo si Lord, ito sabi sa Matthew 6:33. Everybody, let us read. But seek, ready, go. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay, so let us seek first God's kingdom. Ano ba talaga yung pangunahin sa Kanya? Kasi nga, pag mahal mo si Lord, uunahin mo kung ano ang gusto ni Lord sa buhay mo.
Just like what happened to Solomon. Okay, si Solomon. Kilala niyo po ba si Solomon? Siya ay naging hari ng Israel. Well, in fact, he was known as the wisest and the wealthiest king na nabuhay o naging hari ng Israel. Siya po ay anak ni David. Okay, ni King David. Siya yung sumunod sa kanya. Kaya lang, itong sa 2 Chronicles chapter 1, doon niya sinabi, nung siya tinalaga na bilang hari, itong sabi niya, ng gabing iyon ay nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Wow! Di ba? Oh, Sister Malu, pag ikaw nag-appear si Lord sa iyo, anong gusto mo? Malu, hingin mo kung anong gusto mo. Di ba? At minsan, ang tugon natin sa lahat ng ating request, depende yan sa tayo ng puso natin. Tama po ba? Kaya nga minsan tatanungin, ano ba gusto mo? Doon nare-reveal kung ano talaga ang priority mo sa buhay mo. Okay, tingnan natin. This is the famous prayer of King Solomon. Tandaan po natin to. At paano grinant ni Lord yung prayer ni Solomon na ito? Nung tinanong siya ng Panginoon, sige mag-request ka, anong gusto mo? Verse 10, kaya ngayon, kasi sinabi ni Solomon, ako po'y ginawa ninyong hari. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan niyo ako ng karunungan at kaalaman upang pamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayan ito? So, ang hiningi niya, it's not wealth o anumang bagay, kundi kaalaman o wisdom. Bakit? For you to be a good leader, you must be wise. Kasi kung sa isang organisasyon na pamamahalaan mo, sa totoo lang, mahirap ang mamuno. Kasi bawat isa, miyembro, meron yung self-interest eh. May iba interest ito, iba interest ito. Paano mo pagkakaisahan yan? Di po ba? And most people are requiring the leader to be wise talaga. Hinahanapan talaga ng requirements. And this is one of the greatest requirements para maging leader ka. At ako naniniwala ako sa inyo, lahat tayo dito, we are called to be leaders. Amen? Actually, yung iba nga sa inyo, leaders na eh. Cluster head na kayo. Di ba? Ward the heads na kayo. Di ba? Yung iba sa inyo, yung mga tatay, head kayo ng pamilya nyo. Baka yung iba sa inyo, maging governor, maging mayor, maging presidente balang araw. Kaya ito, tingnan natin kung paano tinugon ng Panginoon. Si Solomon hiningi niya karunungan. Ngayon, tingnan natin, sabi ko sa inyo, every time na tayo ay magre-request sa Panginoon, it reveals kung ano ang laman ng ating puso. Tinugon ng Panginoon si Solomon dahil merong 4 na bagay na nakita, nasumpungan si Lord sa puso ni Solomon. Kaya siya tinugon ng Panginoon. Okay, una, mabuti ang hiniling mo. Nasumpungan ng Panginoon na tama ang puso ni Solomon nung hiningi niya ang mga bagay na ito. Yung wisdom. Okay? Bakit niya nasabing mabuti yung kanyang puso? Bakit? Dahil hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Sa totoo lang, most of the people today, pag sinabi mo, ano gusto mo? Gusto ko po ng 1 milyon. Tapos 2 kotse, 1 mansyon. Tama, mali? Ako lang ba? Diba? Sabi niya ni karangalan, Lord, sana po manalo po ang aking anak bilang Miss Kutya ng Pilipinas. Ganon. Diba? Ay, mutya pala. Diba? Gusto natin ng fame. Gusto natin ng karangalan. So, yan ang hinihiling ng most of the people. Pero sabi ni Lord, iba ka. Siguro, marami nagre-request kay Lord talaga. Pag tinanong, ito po gusto ko, wealth. Diba? Gusto ko, fame. Diba? Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong kaaway. Diba? Isa pa. Kasi during that time, pag ikaw naging leader, di ba sinasabi sa inyo, halimbawa, yung kay David, kay Saul, si David na naging hari. Ang ginagawa ng mga hari noon, lahat ng pamilya ni Saul, may kaugnayan kay Saul, pinapapatay noon. Para walang oposisyon. Ganun na lakaran noon sa politics during that time. Pero, sinabi ng Panginoon kay Solomon, iba ka. Hindi mo ni-request sa akin na mamatay na yung mga kaaway mo o yung maalipusta sa iyo o yung mga sumasalungat sa iyo. Hindi mo ni-request na sana daganan na sila ng elepante, ganon. Di ba? Sana mahulog sila sa bangin, ganon. Hindi yun ni-request. At ano pa? Pahabain ang iyong buhay. Hindi mo rin ni-request na humaba ang buhay mo. Sa halip, ano sabi doon?
Ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Bakit tinugon ng Panginoon si Solomon? Ito po ang sikreto, mga kapatid. Hindi masama, there's nothing wrong if you request, okay, sa sarili mo. Pero siguraduhin mo, sa nire-request mo yan, ang end purpose niyan ay magawa mo yung calling o kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sige, palakpakan natin na malakas sa Panginoon. Tingnan nyo ha, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Sino nagtalaga sa kanya bilang hari? Si Lord. In line sa calling niya. Kaya kung magre-request ka kay Lord, siguraduhin mo ha, pag humingi ka ng blessing, Lord, hingi po ako ng blessing para makabili ako ng sasakyan. Kasi gusto ko yung mga kapitbahay namin, dalhin ko sa church. Okay, that will be. Pwede mangyari yun. Di ba? Na talagang ibibigay sa iyo ni Lord yun. Kasi nga, yun ang purpose sa iyo ng Lord eh. Dapat yung kung ano pinagagawa sa iyo. Just to give you, yung simpleng ilustrasyon. Halimbawa, nagpatahabas ako ng damo kay Hiro. Hiro, tabasin mo yung mga damo na yan. Pag humingi si Hiro sa akin ng gunting na pantabas, hindi ko ba ibibigay yan? Ibibigay ko. Dahil yun ang pinagagawa ko sa kanya eh. Tabasin yung damo eh. Nagets niyo po ba? Pag ako nagpatahi ng damit, natural manghingi sa akin ng pegi puntela, sinulid at gunting. Tsaka makina. Alam mo, hindi ko bigay, ako nagpapatahi. Natural, ibibigay ko, pinagpapatahi ako eh. Nagigets niyo po ba sinasabi ko, mga kapatid? Kung ano pinagagawa sa iyo ni Lord, i-equip ka ni Lord, at sisiguraduhin ni Lord, ipoprovide lahat ng pangailangan mo para magawa mo yung pinagagawa niya sa iyo. Pinawisan ako dun Di ba? Hindi ba? Kaya nga, bakit ka nangihingi ng blessing? Hindi yan para pansarili lang Kailangan yung buhay mo, ba't ka humingi ng strength, humingi ka ng mahabang buhay? Para magtrabaho ka lang ng magtrabaho, buong buhay mo, para umasenso ka lang, pansarili mo? Hindi yun ang purpose sa'yo ng Lord. Tinawag tayo ng lahat ni Lord. Para pinagpapala tayo lahat ni Lord para gamitin tayong daluyan din ng pagpapala para sa iba. Lalo na sa pag-expand na kanyang kingdom. Kasi iyon yung pananagutan natin sa Panginoon Yung 3 T, yung talent, treasure, and your time. Mga kapatid, tandaan po natin to. The easiest thing that we can do to the Lord is to give our tithes. Bakit? Pera lang yan Pero yan, pag pinagkakait mo pa kay Lord. Sabi ko, pastora, daming pera lang daw yun. Kasi ano ba importante kay Lord? Kaluluwa. Paano ko nasabing importante ang kaluluwa? Bakit pinag-aagawan ni Satan at ni Lord yung kaluluwa natin? Hindi naman pinag-aagawan ni Lord yung kayamanan natin Tama po ba? Ang pinag-aagawan ni Lord at ni Satan yung kaluluwa. Kaya nga yung pera, pero tandaan natin mga kapatid, bakit malakas ang loob ko na sabihin sa inyo to? Kasi mga kapatid, sa amin nangyari yun Ilang beses yung narinig yung testimony ko, na just last week, napakinggan yung testimony ko, yung testimony namin, ng buhay namin. Nung nagsisimula ang church, naglilingkod kami sa Panginoon, nangungupahan kami, walang-wala kami. Until such time na umiyak kami sa Panginoon ni Pastor. Sabi namin, Lord, paano ma-encourage ang iba na maglingkod sa'yo kung kami ngayon na naglilingkod sa'yo, wala kaming pambayad ng upa, wala kaming pambaon ng anak ko, wala kaming pangkain. Paano, Lord, ma-encourage ang mga tao na serve the Lord? Sasabihin nila, kayo nga, naglilingkod kay Lord, wala kayong bahay. Pinababarangay pa kayo. Sige nga. Pero maniwala kayo, nang iniyak namin to sa Panginoon, sabi namin, Lord, paano kami makaka-encourage ng iba na maglingkod sa iyo pag ganitong buhay namin? That was the time na naalala ko. Biglang gumawa si Lord sa buhay namin. Unti-unti, pinadala yung mga tamang tao na tutulong sa amin, na magbe-bless sa amin. At talagang bigla,
Sabi ko na, Lord, kung ako magpo-full time, hindi ako nakatapos ng Bible school. All I need is the wisdom na every time natatayo ako, magpipreach ako, Lord, maintindihan ng mga tao ang salita mo. At alam ko naman, grinant ni Lord, yung lahat ng panalangin namin. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, this is the secret, how you pray. I-inline mo yan sa calling mo. I-inline mo yan sa purpose ni Lord sa buhay mo. Huwag kang hihingi just to be famous para lang maging masaya ka pang sarili yan. Hindi sa pang sarili mo yan. Lahat yan kasi blessing natin. Ibinabantayan lang ni Lord yan. Binabakuran lang yan ni Lord. Pinagpapala yung kamay mo kung ba't ka meron yan. At ang purpose ni Lord, gamitin ka to expand His kingdom. Amen po ba? Iyan ang pangunahin na purpose natin sa buhay natin. Kasi sa totoo lang, bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Na minsan, isang araw, nabalta namin, yung na-meet namin doon sa further, binati pa ni Pastor, and then ilang araw lang, siguro isang linggo lang, biglang inatake sa puso, napakabata pa. Nagulat kami ni Pastor, sabi ni Pastor, binati ko pa yan sa further biglang inatake sa puso, lalaki siya. That's life. Kapatid, bakit tayo magmamalaki sa Diyos? We're so arrogant as if we live our life parang sa atin tong buhay na to. Remember, every day is a borrowed time from the Lord. Kung nabubuhay ka pa ngayon, pinapahintulot lang ni Lord yan kasi may gagawin pa at may plano pa si Lord sa buhay mo. Pasalamat ka, binabakuran ka pa ni Lord. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga itong buhay na ito, kailangan ipaglingkod natin sa Lord yan. Do not hinder, wag natin hadlangan. Diba ang ating mga sarili, to give, to serve, to worship the Lord. Dahil masama lang nangyayari sa buhay natin. May problema lang tayo ngayon. Ayoko na, maglalaylo muna ako. Oh, naku po. Sabi ko sa inyo, palaylo-laylo. Anong laylo-laylo? Kung meron ka man o wala, patuloy ka kay Lord. Kasi doon nasumpungan ni Lord na tama si Job. Kaya binalik ng twice ang lahat ng pagpapala. Kaya nga lagi ko sinasabi, consistency matters to God. Amen. Kaya sabi ko, hindi dapat ang relasyon mo sa Diyos dahil sa blessing Kasi doon nga natitis Pag may blessing ka, masaya ka. Pag wala, manghina-hina ka, laylo-laylo ka. Diba? Hindi yun, mga kapatid. Meron o wala, patunayan mo. Kasi kung tayo ay nasa ganong kalalagayan, gipit na kalalagayan, it's our opportunity to show God that He is number one in our lives. At iyan din ang pagkakataon ng Diyos para ipagmalaki ka kay Satanas. Sasabihin, iba yan. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ganyan pa rin anak ko, napaka-active pa rin yan. Tingnan mo, atin pa rin yan ng mga fellowship. Sasamba rin yan every Sunday. Iba yan. Diba? Gusto ba natin pagmalaki tayo ni Lord? Be consistent. Amen. Kaya lang ito. Pang-apat, tingnan natin to. Ito maganda kay Lord. Ito nga yung sikreto Pag mahal mo si Lord, inuuna mo kung ano una sa Kanya. Pero tandaan po natin, we cannot outgive God. Hindi mo pwedeng unahan si Lord pagdating sa pag-ibigay. Dahil nasumpungan ng Panginoon si Solomon na tama ang kanyang puso at ano talaga yung priority niya sa kanyang puso. Ano nangyari? Sa verse 12. Solomon, inuna mo yung kaalaman at karunungan dahil ikaw yung ginawa kong hari. Pero tandaan mo to, Solomon. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa sa iyo. Huwag kang umasa, kapatid, dahil nahayag yan Halata ni Lord yan kung ano talaga inuuna natin sa buhay natin. And don't expect na si Lord magiging passionate na ibigay sa iyo yung inihingi mo. Pag nakikita naman ni Lord na iba ang motibo mo, ba't ka lumalapit sa Kanya? Pero once na makita ni Lord na kaya mo hinihingi yon, dahil Lord, gusto ko maging daluyan. Lord, i-bless mo nga ako para may pangtulong ako doon sa sound system na si OG Angono. Announcement.
Lord, i-promote mo nga ako. Di ba? Para may pambigay ako ng pledge. O, di ba? Maniwala kayo. Bibigyan kita ng kayamanan at karangalan na kailanman hindi nakamtan. We cannot outgive God. Hindi mo pwedeng unahan si Lord pagdating sa pagbibigay. Pero siguraduhin mo lang ang lagi mong inuuna kung ano ang interes ng ating Panginoon. Mga kapatid, material blessing and financial blessings are only bonuses. Bonus lang po iyan, ha? Kasi aanin mo lahat ng bagay na yun pag umalis ka sa mundong ito. Kahit gaano kadami ang ektarya ng lupain mo, pag namatay ka, ganyang kwadrado na lang yung lupa, nakakailangan mo para ibaon lang yung katawan mo. Yan tinutungtungan mong lupa ngayon, pag namatay ka, magiging roof mo na yan. Kasi nasa 6 feet under the ground ka na. Huwag kang mabuhay as if sa'yo ang buhay na yan. Alam mo minsan, ito nagpapatalino sa tao eh. Katulad na sinabi doon sa Psalms 90:12 eh. Sabi doon, ibigay mo sa amin at ilagay mo sa aming isip na ang buhay namin ay maikli lamang para dumunong kami. Sabi sa Psalms 90:12. Kasi isang matalinong tao, ang kanyang pinaghahandaan kung ano yung kanyang daratnan at hindi yung kanyang iiwanan. Kung ikaw ay nag-expect na mapunta ng langit, at ito yung magiging destination mo, kapatid, gawin mo na yung mga bagay na pinagagawa ni Lord sa iyo, lalo yung mga bagay na makalangit. Amen? Kasi yung mga bagay na material things dito sa mundo, iwanan lang natin yan. Lahat yan, matutupok, masusunog. At the end of the day, wala. Wala tayong madadala. Kaya don't live arrogantly sa harapan ng Panginoon as if ikaw ang nagmamayari, ikaw ang nagdidesisyon sa buhay mo kung ano gagawin mo. Kaya nga, this is a great reminder to all of us. Kung hindi tayo binabantayan, binabakuran ng Diyos, saan tayo pupunta? Si Hope, isang araw, wash out lahat ng mga properties niya. Ang buhay ng anak niya, wash out din. Kaya mga kapatid, I encourage you, serve the Lord. Worship the Lord. Obey the Lord na nagbabakod ng lahat ng kayamanan mo, na nagbabakod sa mga mahal mo sa buhay, at nagbibigay ng lakas sa iyo para magawa mo ang lahat ng gusto mong gawin dito sa mundo. Unahin mo lagi si Lord sa buhay mo, ha? Pangit man ang nangyayari sa ngayon, katulad ng nangyayari kay Hope, but once you decided na unahin mo si Lord at kaibigin mo siya ng buong puso, yung nangyayari ngayon, hindi pa yan the end sa buhay mo. May mangyayari pang mas maganda sa buhay mo. Amen! You will live a long favored life. Magiging pabuti ng pabuti. Paganda na paganda ang buhay mo. Paasenso ka ng paasenso. Basta unahin mo lang talaga si Lord. At ang mga prayer request natin, just be sure, inline yan sa calling mo. Kung ano sa pinagagawa niya, paano makita yung calling mo? Ano ba yung gifts mo? Yung gifts na yan, related yan sa calling mo. Hindi ka mag-aas ng Lord, i-anoint mo boses ko. Bakit anak? Nasali po ako sa America Got Talent. Diba? Kaya minsan nakakahinayang, no? Pag kami nanonood ni Pastor Manny ng TV, at ang ganda ng boses, mayroong paboritong singer si Pastor eh. Alam mo, pag kumanta siya, yung very yung tumatago sa puso. Ang lagi panalangin ni Pastor, sana makakilala siya kay Lord para kay Lord siya aawit. Di ba? Sa totoo lang, pag ikaw may relasyon sa Diyos, kilala mo si Lord. Pag may nakakita ka na mahusay, ay, ang galing niya sa computer. Sana magpagamit siya kay Lord, no? Para yung talent niya na yan, kay Lord na lang gamitin, no? Ay, ang galing niya sumayaw. Sana hindi lang sa pagti-TikTok, no? Ting, 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 ting. Hindi ba man? Sana hindi lang pagti-TikTok lang papakita yung pagsayaw, no? Sana gamitin niya lang para kay Lord. Ay, ang ganda ng niya, di ba? So, nawa mga kapatid, gusto niyong sumaya ang buhay niyo, just like Hope. For the latter days of our lives, na talagang maging puspos, sobrang favored ng Panginoon, isa lang, unahin lagi natin si Lord sa buhay natin.
If you are deciding that, sige tayo po lahat ay tumayo sa nagdidesisyon, sa lahat na nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. This song reminds us na huwag natin ipagkakait ang buhay natin sa Panginoon. Every day is a borrowed time to God. Come on, church. Bago tayo umuwi, ibigay natin ng papuri at pagsamba. Na ano man ang sitwasyon mo, ano man kalalagayan mo, hindi yan maging hadlang para awatin ka na sumamba sa Diyos katulad ni Job. Purihin si Yahweh! Hallelujah! Hallelujah! Sige, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! God is so good in our lives. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Pakita natin kay Lord that this life belongs to Him. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang lakas na yan. Gayon pa man sa'kin, Ibigay natin. isang taglay, Hallelujah. ilalaan bawat Kung ano saglit binibigay mo kay Lord, padadamihin ni Lord yan sa buhay mo. nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalagip ng awitin. Lord, from our hearts, let us show to God that He is really the number one in our lives. Kung mayroon lamang akong Si Lord, hindi kailanman nagkakait sa atin, mga kapatid. hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong tingin, kalagip ng awit. For the last time, come on, church! Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong bigin ng awitin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa isang magandang paalala sa bawat isa sa amin. Na wala kami may pagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. All we have
is yours. Ang buhay namin, Lord, kapag kami nananatili dito dahil binabantayan mo lang kami lagi, Lord. Binabakuran mo kami. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming asawa, mga anak, na every time sila ilalabas ng bahay, Lord, salamat. Binabakuran mo sila everyday, Lord. Saan man sila mapunta, Panginoon, binabakuran mo sila, Panginoon. Salamat, Lord, binabakuran mo ang aming negosyo, ang aming mga trabaho. Binibless mo, Lord, ang hawakan ng aming mga kamay, Panginoon. And this, Lord, ang buhay na ito, Lord, salamat. Everyday, binigising mo kami na malakas ang aming katawan. We can eat, we can walk. Enjoy namin lahat sa aming buhay, Panginoon. Lord, you're so very gracious in our lives. And yet, Lord, minsan, Panginoon, pinagdadamutan ka namin sa aming buhay. Yung simpleng bagay na pinagagawa mo, hindi namin magawa, Panginoon. Dahil nag-aalala kami, Panginoon. Nag-aalala kami na wala kaming gagastusin. Nag-aalala kami, Panginoon, baka may mangyari. Pero Lord, you are the God, the sovereign God that controls everything in our lives. Ikaw, Lord, ang magdadala ng tamang koneksyon, tamang tao, para may sa katuparan mo, magandang layunin at plano mo sa aming mga buhay. And I pray and I declare, Lord, dalhin mo, Lord, sa best spot ng buhay namin, ang bawat isa na naririto. Dalhin mo, Lord, sa tamang lugar na kalalagyan, sa tamang lugar na dadaluyan ng iyong pagpapala, sa tamang lugar, Panginoon, na mararanasan nila ang kabutihan at katapatan mo. O Diyos, salamat sa aking mga kapatid. Maaaring pumunta sila sa ibang lugar sa ngayon, pero Lord, inuna kanila sa kanilang buhay. At ang dalangin ko, Lord, huwag ito maalis sa aming puso. Masama o maganda man na nangyayari sa amin, ikaw pa rin ang uunahin namin, Lord, sa aming mga buhay. Lord, salamat. Ang daming bagay na dapat kami pagpasalamat sa iyo na minsan nakakalimutan namin, Panginoon. Kasi Lord, malakas pa kami ngayon eh. Okay pa ang lahat eh. Pero pag hindi na, Lord, nawa, masumpungan mo ang aming puso katulad ni Hope, na walang lalabas sa panunumpa, walang lalabas na galit, walang lalabas na paninisi, Panginoon, kundi ang sasabihin din namin, nanggaling lahat kay Lord, at ano man na wala, pwedeng ibalik, purihin si Yahweh! Hallelujah! Panginoon, salamat sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, ikaw ang may control. Kaya naman, Lord, I speak blessing, I speak favor, Panginoon, sa iyong mga anak. Igawad mo, Panginoon, na ang bawat request ng kanilang mga puso na ayon sa iyong pagkatawag sa kanila, na ayon, Panginoon, sa iyong kalooban, na magawa namin, Lord, na pinagagawa mo sa amin. And you will provide everything that we need, oh God, that even our family. Kaya naman, Lord, sa mga sandaling ito, hindi namin ipagkakait ang anuman na meron kami. Patuloy kami na sasamba sa iyo. Patuloy kami, Lord, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Gaya ng dagat, hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sabahin. Wagas na pagsita iyong tingin, kalakip ng awitin. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat sa napakagandang regalo mo sa araw na ito. Nabusog ang aming kaluluwa at patuloy, Ama, ano man ang aming kaharapin. Alam po namin, O Diyos, ikaw ang Diyos na patuloy na sasama sa amin. Bless each one of us, O God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. This is our prayer. Amen and amen.